Hello, kumusta po kayo? Isa na namang napakainit na araw dito sa Torino. Hindi masyadong mahangin. Napapalagay na ho sa TV ang Europe ngayon na napakainit. Totoo naman. Pero ang alam ko, itong mga araw na darating ay pipresko dito. May hangin na darating dito galing sa ibang lugar. Anyway, hindi ko na ma-explain kung saan, pero totoo yung pag sinabi naman gano'n, nangyayari naman talaga dahil umulan na rin dito ng malakas na malakas. Hanggang ngayon basa yung mga tanim ko. 3 days ago na yata, Martes pa ano ba ngayon? Biyernes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Oo nga, mga 4 days ago umulan dito ng napakalakas gabi. Magandang ulan. Ay, may uod yung ano ko. Uod ba ito? Ito yata yung uod na Makati, no? Dito sa halaman. Hindi ko pwedeng hawakan to. Pagsimulan na to ng kainin niya yung mga dahon. Ayan nga. Medyo nasira nga yung mga bulaklak. Di ba pag nababasa ang mga bulaklak, nasisira? Pero okay pa. Meron pa rin naman. Ito na yung sili na hindi ko na tinanggal dito. Hinayaan ko na lang. Lesson learned. Pagka tumubo ang isang buto sa isang lugar, mas maganda wag nang tanggalin. Kasi ibig sabihin, hiyang sila doon. Ang ginawa ko kasi dito, tinanggal ko yung tumubo ditong sili. Isa dito, tapos isa dito sa likod. Ang halaman na ito ay campanelli kung tawagin yata dito. Parang bungan bells, ganyan. May mga bulaklak na nga. Ito nga, nakakapit yan dito. Ito, nakaipulupot, natanggal nung umulan ng ang lakas-lakas. Siguro naglast yun ng more than an hour. Pero maganda dahil nadilig yung halaman. Kita nyo, basa pa. Oh. Basa pa yun. Mula nung Martes na yun na umulan nung gabi, hindi pa ako nagdidilig uli. Basang-basa pa yung lupa. Bumuhos talaga eh. Buti nga ho, hindi nag-hail. Kasi ganun ang nangyayari eh. Madalas July. Ano bang araw yun? July na ba yun? Yung Martes? Oo nga, July na. Madalas, pagka ganun na alam niyo yung sobrang init, tapos uulan, yun ang cause ng hail. Minsan ang lalaki ganyan, nakakasira ng mga sasakyan, may nababasagan ng salamin ng kotse. Kaya nga ito, first thing in the morning naligo ako. Inuna ko. Ayan oh, basa pa rin to. Ito yung parsley na binili ko, hindi nagano, parang mamamatay. Isang maliit na paso yan, dinivide ko. Nilagay ko dito yung iba. Nung araw na binili ko ito at i-transplant ko, ayan, umulan naman ng sobrang lakas. Maganda naman ang ulan sa halaman. Ewan ko bakit. Ano. Maganda na itong sili na ito. Mamumulaklak na ito. Tsaka ito naman may bunga. Dalawa. May mga bulaklak. Ewan ko kung mamumunga pa itong mga bulaklak na ito. Di ba hindi naman lahat ng bulaklak ay nagiging bunga. Nalalaglag din kung minsan. Karamihan pala. Yung transfer kong sili na nakita ko dito, eto, mukhang hindi magsusurvive, pero hinahayaan ko lang baka makarecover. Yung isa niya, namatay na, tinanggal ko na. Pinalit ko naman itong parsley. Hindi, mukhang nagdidilaw na rin. Anyway, sinusubukan ko lang. Hindi kung pasensya. Ayan ang panahon, ang init na. Pero dito sa lugar kasi namin na ito, meron ditong current. Presko-presko pa rito. Kasi yun yung dulo niyan, tsaka itong dulo. Malakas ang ng daan ng hangin dito. Kaya ito madalas itong gumagalaw. Kita nyo gumagalaw din yung dahon. Ibig sabihin may hangin naman. Kahit papano, hindi yung lahat ng lugar ay ganoon.
Kaya maganda to pumunta sa mga pagkaganitong panahon, tumambay sa mga parks, yung may mga puno-puno, magstay doon. Yung iba nagdadala ng pagkain, may mga lamesa at upuan doon. Doon sila kumakain, nagdadala sila ng drinks, yung cooler bag. Yun, magandang idea yun na hindi na kailangan gumastos ng malaki, hindi yung laging nasa mall na lang, no? Nagpapresko sa mall, aircon. Yung iba kasi ayaw din ng aircon, nagkakasakit sila, parang nagkakaroon sila agad ng yung sumasakit yung lalamunan. Ganun yung mister ko sa kotse, pag naka-aircon na ang kotse. Lalo siyempre siya nagdadrive, nakatapat sa kanya. Mamaya niyan wala na siyang boses. Madalas sumangyari yun, kaya kung hindi mga sanay sa aircon, sa mga parks na lang, kasi sa mall ganun din, naka-aircon din. Ayun. Ano. Sa bagay sa Pilipinas naman, ganun di ba? Palang alas 7 may araw. May init na. Mag-aalmusal muna ako. Ayusin ko muna dun yung mga kalatsina ko kagabi. Dito naman tayo sa kusina. Ay, kanina pa ko pa nababagsak yung upuan. Kanina ko pa nababagsak yung pinto. Kasi may current bukas dito. Tapos mamaya yung pusa magano na naman. Sinasara ko yan kasi tulog yung asawa ko sa kwarto. Kaso yung pusa, gustong ayaw niya naman mga pintong sarado. Gusto niya lagi nakabukas. Mamaya magano na siya. Ayan, blinak ko na yung baba ng pintuan para hindi mag-slam. Kasi itong pusa namin, ewan ko bakit, ayaw niya makakita ng mga saradong pintuan. Talagang ibubuksan niya yan. Pag yung hindi naman niya kaya magbukas kapag sarado. I mean, pag nakadapat lang, itutulak niya yan. Mamaya niya bukas na. Kasi pag nagluluto ako sa kusina, gusto ko nakasara yun para yung amoy niya hindi pumasok. Dahil diba, tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-isa ng bawang sibuyas. Dito kasi hindi masyado sila sa mga maamoy. Ayaw nila mga amoy yung bahay. Yung iba nga hindi nagbabawang. Yung ibang mga ano dito, no? Mga Italians. May mga pamilya talagang wala kayong makikitang bawang at sibuyas sa bahay nila dahil hindi talaga sila gumagamit noon. Ayaw nilang mga amoy ang bahay at hindi siguro nasanay. Kasi minsan kung anong nakita sa magulang, yun na rin sila, di ba? May mga hindi kumakain ng itlog, ayaw lang nila. Anyway, back to the topic. Pagka nagigisa ako, syempre, ayoko mga amoy yung kwarto, isasara ko. Ito namang pusa namin, si Minos. Itutulak niya yan, bubuksan niya na naman, lilipat na naman siya sa kabila, tapos mamaya babalik na naman siya dito, sasara ko, bubuksan. Ganyan lang kami, araw-araw na buhay namin yan. Kaya ngayon, blinak ko lang yung baba, meron naman akong pang-black lang, ayan, oo. Pagka ganyan, hindi na niya yan hindi na siya kailangan kumatok kasi may space na maliit na pwede siyang dumaan. Tingnan naman natin dito sa likod namin. Ayan ang araw. Ganda na ng sili. Pinitas ko na yung kamatis kahapon. Hinog. Parang may may insekto na dito. Kumaga. Ako naman, yung mga buto lang na meron na akong matagal na, yun naman ang ipinunla ko. Pero hindi, sa akin o sa experience ko, hindi worth na magtanim sa paso ng kamatis. Ewan ko yung iba kung napapambunga nilang marami. Kasi tingnan nyo naman, napakalaki ng halaman. Ang taas pa, ang dami-daming dahon, ang lalaki. Sana kangkong na lang ito, no? Tapos ibubunga, 2, 3.
may bulaklak tapos hindi naman lahat magiging bunga. Hindi ba worth ng pag-aalaga, di ba? Hindi gagaya ng sili. Ang sili, pakikinabangan mo ang dahon, ang bunga, lahat. Tapos nagtatagal ang buhay ng sili. Di ba ang kamatis, kapag namunga, natutuyo na ang mga dahon, parang namamatay na. Ito naman, pwede itong dito lang kasi yung may winter, kailangan i-protect sa lamig. Lalo na pag sobra na yung bumababa na talaga ng hustong temperature. O kaya, balutin ito. Ito para hindi maapektuhan yung ugat, hindi lamigin yung ugat. Kasi yun ang ikamamatay. O kaya naman ipasok sa bahay. Kasi meron naman akong, dati may sili ako, nilalagay ko sa loob. Nagsusurvive hanggang the next year. Pa rin, buhay pa rin. Kaya lang, syempre, buti ko maraming space sa bahay. Nasa apartment lang naman kami. Di, mapupuno naman yung bahay namin ng mga paso. Yung loob. Baka kami na ang walang matulugan. Ay, ayusin ko muna dito yung mga gusto kong ayos-ayusin. Nag-bake ako kagabi ng egg pie. Muntik nang mapalpak. Alam niyo ba't ko nasabing muntik na mapalpak? Kasi eto, yung egg pie, nilagay ko dito, sa ganito. Alam niyo yung ganito, yung sinasara? Kasi ito yung tamang circumference para sa tingin ko sa pagbe-bake ng egg pie. Ayoko kasi nung mababaw kasi baka mamaya yung mixture na ilalagay umapaw. Kasi meron akong sobrang babaw na ganyan at malapad. Mahirap po maglagay ng yung crust. Diba yun, gagawin mo yun, yung harina na tapos i-roll, ng rolling pin, tapos ipa-flatten, tapos ilalagay mo doon para magawan mo ng parang pansalo, parang sapin yung mixture, yung liquid, yung wet ingredients. Ngayon, pag malapad, mas mahirap. Siyempre, pag mas maliit, madali mong although ito hindi rin madali kasi mataas yung, kita nyo, yung depth, yung nito, lalim. Masyadong malalim pala. Siyempre, mahirap yan lahat, abutin yan. Anyway, naayos ko naman. So, tapos, nagawa ko itong dough na naayos ko, na sapinan ko. Nung ilagay ko na yung liquid, hindi ko namamalayan, tumatagas pala. Kasi ito yung nabubuksan dito, di ba? Kapag ito binuksan mo, usually ito natatanggal itong ilalim. Akala ko naman, dahil sabi ko may sapin naman meron namang hindi naman direct yung liquid na ilalagay dito sa baking pan. Ang nangyari tumagos kasi nga hilaw pa yung crust. So, ayun, nataranta ako. Tinanggal ko, tapos nag-isip ako ng batan. Sabi ko, iwalay ko na lang tayo sa masayang, alangan namang itapon natin, no? Tinanggal ko yung liquid. Nilagay ko sa ibang baking pan. Kumbaga, ang gagawin ko na lang sana, transfer yung liquid dun sa baking pan na iba para gawin kong parang leche flan, no? Sa oven ko lulutuin, wala naman akong steamer. Tapos, yung crust na nandito, i-bake ko pa rin, kakainin kasi parang din naman ang lasa nun, di ba? Parang biscuit din ang mangyayari kasi magiging crunchy, tapos maraming butter, yung parang butter biscuit ang lasa nun, di ba? Masarap yung crust ng egg pie. So, yun sana ang gagawin ko. Nilagay ko na sa oven uli. Pag ganun pa naman, ang sama sa pakiramdam, di ba? Parang makakaramdam ka ng delusion. Mamaya naman, habang ako, naisip ko, ay, oo nga pala, may paraan pa. Buti na lang. Tinanggal ko na naman sa oven, buti hindi pa natatagalan, no? Hindi pa naluluto. Tinanggal ko yung dalawa pareho, tapos,
inano ko, siniguro ko na ito, wala nang talagang liquid na natira kahit konti. Ito munang niluto ko, tinanggal ko yung isang baking pan na nandun yung wet ingredients. Ito munang niluto ko sa oven. Just in case na mangyari sa inyo, gawin nyo yun, no? Kasi pwedeng mapalpak talaga eh. Inano ko muna to sa oven ng about 20 minutes, 180 degrees, para maluto muna ito, para tumigas. So, syempre, ang logic, pag tumigas na ito, mas ano na siya, hindi natatagos yung liquid. So, niluto ko, tapos tinanggal ko, tapos nilagay ko yung timpla, yung wet ingredients sa loob. Binalik ko sa oven, then binabaan ko na yung temperature. Niluto ko na lang kasi matagal talaga, 1 hour yon yung sa instructions ng ganito. 1 hour na lulutuin yung parang leche flan. Ewan ko sa steamer kung gaano katagal, ganun din siguro. Kasi dahan-dahan mo siyempre iluluto hanggang sa tumigas yung loob nung yung parang leche flan na nga sa loob nitong egg pie. Di ba ang egg pie pareho din naman ang lasa ng leche flan yung loob niyan. So ito na ang outcome, I save. Kasi ang pangit naman ang itsura kung hiniwalay ko yung parang leche flan tapos yung crust ng egg pie nakabukod at parang may tatabas ng Ngayon naman, ine-expect ko na hindi ko ito basta-basta matatanggal kasi syempre lumikit na. Anyway, lesson learned sa susunod, hindi ko na ito gagamitin. Hindi ko alam kung nagamit ko na o siguro hindi kasi kung ginamit ko to na dapat nangyari ng incident na yun. Sa tingin ko hindi ko pa ito ginamit sa egg pie, ginamit ko ito sa ibang bagay. Doon sa mga cake na walang liquid. Kasi liquid na liquid talaga yung di ba, yung timpla ng egg pie. Magpe-prepare muna ako ng coffee. Ay, meron na palang coffee. Mag-init na lang tayo ng gatas. Lagay ko na lang ito dito. Kasi dati nilalagay ko to sa may ref, sa gilid ng ref. Kaya lang, di ba, sabi nila ang ref daw dapat nakakasingaw, buwelo. Kasi dito nga ang mga ref nasa loob ng isang parang cabinet. Ganun ang mga kusinang nabibili dito. Ang gandang tingnan. Kasi lahat nakapasok lahat. Parang pag tinignan mo para pareho ng mga cabinets. Pero yung isa doon, ref yun. Pero hindi na yun ina-advise kasi ang ref dapat yung init. Kasi di ba mainit ang labas ng ref, ang loob madamig. Ngayon, ito nilalagay ko dati dito sa, pakita ko sa inyo. Dito ko nilalagay, dito. Kaso naisip ko na pakainit ng ref. Pag hinawakan nyo yung gilid ng ref na yan, pag hinawakan nyo yan, ang init. So much better, sabi ko, ilagay ko na lang dito. Lalaki pa yung patungan ko ng ito ho, ilalagay ko dito, lalapad. Mas marami akong may lalagay. Yun nga lang, medyo siskip yung daan dito. Ako lang naman ang dumadaan dito. Hindi naman kami sabay na pumunta dito sa parang corner kitchen ito itong amin. Ayan, gulo. Ayan, lagay ko lang dyan yung namin. Tapos ito naman yung honey, sugar. Oh, honey. You are my candy girl. Ayan. Alam nyo, bala ko ngayon maglakad, kakain lang ako ng egg pie at coffee. Yan. Di ba may space pa? Pwede ko pang patungan ang kaldero. Wag lang yung delikado at baka naman matumba. O, di ba? Dumami pa space ko kaysa dyan na walang silbi. Tapos pag magbe-bake ako, tatanggalin ko lang. Siyempre, nililinis ko naman lagi yan bago ko pagmasahan yan ng mga tinapay. Tsaka hindi muna ako magbe-bake ngayon. Medyo matagal na ako hindi nag-bake. Yung tinapay nga namin sa freezer, paubos na. 2 piraso na lang ata ang nandoon. I-defrost ko nga pala, kakainin namin mamayang gabi. Wala nang kasunod yan. Tapos yung panada, 2 na lang pang baon. Sakto ng mister ko. Ngayon, ano ba ngayon? Biyernes na ngayon.
May isa pa yata. Tama-tama. Last day ng work niya. Pagkatapos niya, wala na, no. Itong naman merong egg pie. Pero hindi muna siguro ako magbe-bake sa sobrang init. Pagka lumamig na, pag totoo yung sinabi nilang lalamig, pipress ko dito. Saka lang ulit ako magbe-bake. Kasi umiinit lalo ang bahay. Kahit buksan mo yan. Kasi mainit sa labas, tapos ipainitin. Kagabi nga akong init dito. Pero kaya pa naman, basta maligo lang. Yung shower lang. Once a day pa nga lang ako naliligo, hindi pa nga twice a day eh. Pagka yung sobrang init, di ba, sa Pilipinas, twice a day tayo maligo. Minsan nga, 3 pa eh, mayat maya ang buhos. Dito, di pa naman ganon. Ayan ako, kumuha na ako ng egg pie. Nag-slice na ako. Hindi naman ganun talaga kapalpak. Muntik na. Ngayon na ang moment ng paghuhukom. Kung masarap o hindi. Sa tingin ko hindi naman palpak na palpak talaga. Agad ako, ligo ko, wala nang tuyo-tuyo ng buhok, wala nang blower. Kasi nga, mainit, di lalong maiinitan kapag nag-blower. Tingnan ko nga kung kita. Kita niyo ang pagkain at ako. Yung coffee ko, kahit napakainit ng panahon, gusto ko mainit ang coffee. Ayoko ng coffee na hindi. Napansin ko dyan sa Pilipinas, sa mga vloggers na ibang napapanood ko noon, no? Di ba ang coffee dyan malamig sa umaga? Naintindihan ko naman kasi napakainit nga ng panahon. Pero pag nagbabakasyon ako dyan, mainit pa rin ang coffee ko. Pero siguro yung pag-inom nila ng coffee na yun na may yelo, siguro na yun, hindi na yun umaga, no? Parang na yun, yung brunch. Kaya sobrang init na ng ganong oras. Ito na, try na natin itong egg pie na ito. Na grabing pinagdaanan ito. Anyway, ang sarap. Tama yung ginawa ko. Binawasan ko ng maraming binawas ako sa sugar. Minodify ko na naman yung ingredients nito. Kasi kung pag sinunod ko yun, napakatamis na naman ang lalabas ng finished product. Sarap. Hindi ko akalain, ha. Binawasan ko yung sugar. Marami akong binawas sa sugar kasi nakalagay 1 cup. Diba ang dami? Grabe no, 1 cup na used sugar na, yung white sugar pa naman, diba? Ang tamis nun. Tapos yung crust nito may sugar din. Hindi lang ganun karami, siyempre. Hindi ko na yun in-adjust, sinayaan kong ganun. Pero dun sa wet ingredients, siguro nilagay ko lang 3/4. Mga 1/3 cup ang tinanggal ko. Then, dinagdagan ko yung gatas. So, eto na yung outcome. Ang sarap. Tama-tama lang ang tamis. Sa gatas na kalagay ay 375 ml. Ang nilagay ko ay nasa siguro 450. So all in all, parang lumalabas na less pa dun sa sugar sa dose nito. Sa ratio.
Nakakaumay kasi yung mga ganitong pagkain pag sobrang tamis, di ba? Tapos may vanilla pa ho ito. Pero mas masarap talaga kung may lemon zest. Yung susunod yun ang gagawin ko. Wala na akong lemon available. Wala ako sa bahay ngayon. Yung vanilla, masarap kapag nilagay mo sa mga ganitong luto. Pero wag lang sobra kasi nakakaano din, nakakasulasok ang lasa. Yung lemon zest, nakaka-neutralize. Alam niyo, bihira ako mag-almusal ng mga ganitong pagkain na parang dessert. Madalas ang gusto kong almusal yung Pinoy style natin, yung hindi naman kanin, pero yung version na hindi matamis, like tinapay na normal, yung hindi yung matatamis na tinapay, tapos itlog, ganun, and coffee with milk. Dahil siguro sa tagal ko nang gustong kumain ng egg pie, kaya inalmusal ko na. Total 11 AM na dito eh. Diba? Maganda naman ang itsura. Gusto ko talaga maglakad-lakad. Tsaka may kailangan nga pala kong bilhin sa labas ngayon. Kagabi kasi nagpasta kami kagabi. Hindi ko na yung ni-record. Tapos, ngayon ang gusto ko naman kainin namin ay hamburger. O kaya basta karne. Dahil meron ako dyan na hindi labas. Pipino, cucumber. Kailangan makain yun. Salad. Gawin ko lang na ganun. Lagyan ko lang ng mayonnaise o kaya siguro subukan ko naman mayonnaise dahil parang gusto ng mister ko yun. Nagugustuhan niya yung salad sa restaurant na may mayonnaise. Dating kasi ganun talaga salad, diba? Hindi naman tayo sanay ng dito ang salad nila vinegar at oil, olive oil, hindi mayonnaise. Baka gumawa ako ng french fries. Yung fresh. Akala ko nga uulan na naman kahapon eh. Sabi, ulan daw. Hindi naman tumuloy. Habang tulog siya, maglalakad ako sa labas. Kasi ano namang, kung o maglinis o kaya manood ng TV.
Sa isang banda, mabuti na rin yung umiinit dito ng gusto para nasasanay na rin yung katawan namin sa init sa Pilipinas. Dahil yun naman ang future plans namin magstay sa atin. Kaya, kailangan masanay-sanay na uli. Sabi ko kasi dati dito, nung panahon, hindi naman daw dito umiinit ng gusto pag summer. Pero, dahil nga hindi na rin lumalamig ng gusto talaga rito pag winter, yun na nga yun, painit na ng painit ang daigdig. Bye for now. Wala naman akong may topic ngayon, kundi tungkol lang sa egg pie na nangyari kahapon. Kagabi pala. Alam niyo yun, nakataranta ka, no? Buti nga hindi ako napaso. Basta pagka ganun talaga, dapat may presence of mind tayo. Kasi ang tendency pag natataranta ang tao, di ba? Hindi na alam wala na tayong control sa mga movement natin, ng kamay natin. Diyan maraming napapaso Nahawakan yung ganito. Siyempre pag napasok ko na, wala na. Ang pasok pa naman matagal pagalingin, di ba? Tsaka sobrang sakit, tapos nag-iiwan pa ng peklat. Kaya dapat pagka ganyan, wag natin kalimutan na maggumamit ng pot holders kahit gaano. Maigi nang hayaan nyo na masunog kaysa mapaso. Kaysa kayong masunog, di yung yung pagkain na. Bye for now. Thank you kung sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood. Excuse me. Salamat po sa inyong lahat. Keep safe. God bless. Take care. Mwah. Lalabas muna ako para maglakad, para ma-exercise. Kailangan natin yan. Nagbihis ako, nag-t-shirt lang ako at jeans para komportable, rubber shoes. Walang medyas. Ayoko sana mag-rubber shoes nang walang medyas kasi syempre yung paa natin pinapawisan. Sabi nila, pagka raw hindi nag-medyas, bumabaho ang paa. Pero ngayon anong magagawa natin? Napakainit to. Kung magsasapatos, hindi naman maganda maglakad ng hindi naka-rubber shoes sa edad na ganito. Kung naka-chinelas lang, mga flat lang, pang mabilisan lang nalakad yung mga flat pag nasa ganito ng edad. Kung halimbawa, bibili lang ako ng something dyan sa likod namin, 5-minute walk lang. Pero yung malayo, gusto kong mag-ikot, like 1 hour, 2 hours. Siyempre, rubber shoes, kung saan tayo komportable. Kasi masama na ako sa likod. Magsasuffer na yung mga buto-buto. Kaya yun. Naku, umiiyak na itong pusa ko. Eto, sana hindi sobrang init. Sana meron pang malilim. 12 noon pa naman ngayon. Yung pinakamainit na yung, alam niyo yun, diretso yung araw. Wala kang masuutan. Kaliwa kanan, parehong mainit. Hanap na lang ako ng malilim na lugar kung saan ako makakaiwas sa araw. At talagang papawisan tayo nito ng gusto. Naka-t-shirt pa naman ako, hindi sleeveless. May na rin yung protected yung balat natin sa araw. Hindi na lang ito question ng ayaw o gustong umitim dahil hindi naman ako masyadong conscious sa ganun. Kahit naman umitim, okay lang sa akin. Total, pag sa Pilipinas na, halimbawa, nagtagal ka doon, tumira ka doon, nagbakasyon ka, umiitim naman talaga agad dahil bumabalik yung tunay na kulay, di ba? Kumbaga, habang nandito, syempre, may winter kasi dito tsaka, iba siguro, hindi ko maipaliwanag, pero iba siguro yung hangin dito, tapos yung, alam nyo na, 4-season country to tapos hindi kami masyadong lagi nasa labas, syempre, mga trabaho naman dito, karamihan sa bahay lang, sa loob ng bahay, tapos pag uwi, bahay uli, tapos most of the time naman malamig, bihira naman yung araw na ganito, mga 2 months lang yata a year ang talagang matindi ang sikat ng araw. Kahit tong summer kasi dito, minsan maikli na. Late na umiinit, tapos maaga nang lalamig uli. Kaya, syempre kami. Tapos pag winter, lagi kang balot na balot. Kahit sabihin na, syempre pag winter may araw pa rin yan Hindi naman porket winter walang araw. Sumisikat ang araw pero malamig ang panahon. Ganun yung Pero syempre malamig, nakabalot, lahat yung mga braso-braso natin yung mga
Yung ano ng mukha lang ang exposed. Minsan hindi pa dahil sa lamig nga. Kailangan takpan mo pati bibig mo, ilong. Para hindi mo mahinga yung lamig. Kaya ano kami, masyado kami protected sa sun rays, sunlight. Kaya yun, ang point ko doon, parang pumuputi yung mga tao rito. Kahit original hindi naman talagang maputi. Tapos mga lotion na ginagamit. Siyempre, naglo-lotion dahil nagdadry ang balat. Nagki-cream. Pag sa malamig kasi malakas makadry. Hindi yung totoong yung araw ang nakakadry. Yung lamig ang nakakadry ng balat. Talagang itong mga kamay namin na ito, lalo na yung gumagamit ng maraming products na panlinis, harmful yun sa balat. Kaya lagi dapat moisturize yung kamay bago matulog sa gabi. So yun, mga tingin ko nakakatulong yun para gumanda ang balat ng mga tao dito, lalo na yung mga conscious. Kaya lang, ang ano naman, yung may ayaw umitim, may gusto magpaputi, meron namang hindi naman ganun ka-conscious. Pero hindi lang yung question ng pumuti o umitim. Masama ho talaga sa balat yung sobrang tindi ng araw. Lalo na yung ganito ng oras. Hindi na maganda epekto nun sa atin. At yun ang cause ng mga nagkakapekas-pekas na dito sa balat, diba? Tsaka kumukulubot na, tsaka sabi na cancerous din daw yun. So, iwasan din natin, no? Kahit hindi tayo ganun ka-conscious sa pag-itim, pagputi, no? Kasi yan ang mga yan, lalabas ang totoong kulay natin, eh. Depende na lang sa kung saan tayo nakatira. Pag sa Pilipinas, magstay ka lang ng 2 to 2 months, eh. Balik na yung dati mong kulay. Hindi gaya ng mga foreigner na mapuputi. Pumupula lang sila, para lang sila nagiging lutong hipon. Alam niyo yung pag niluto mo yung hipon tsaka yung alimasag, di ba pumupula? Ganun lang sila. Hindi, bihira ho yung umiitim talagang foreigner. Pagka ganun nakita niyong umitim, talagang ibig sabihin, o natural, may lahi din silang ganun na umiitim. O kaya naman ay sobra talagang bilad ang ginagawa. O kaya yung tinatawag nila nagpapalampada. Yung parang lamp na, ano ba, paano ba papaliwanag sa English yun o Tagalog? Binagbabayad do sila para umitim, hindi yun bilad. Talagang kahit winter may mga tao rito na mini-maintain yung tan color nila. Naggumagastos pa sila para magkaroon maatin yung kulay na ganun. Hindi gaya ng natin, no, sa Pilipinas, lahat lalaki babae ayaw umitim halos lahat, di ba? So pagka ganun, ibig sabihin nun, meron talaga silang effort para ma-attain yung ganong kulay. Pero ang karamihan sa kanila, kahit talaga ibilad mo sila, ang hirap silang magpaitim. Kailangan magstay sila ng oras at ilang araw. Tapos ilang pagtapos na naman ang summer, balik na naman sa dating routine. Tapos yung na naman, winter na naman, babalik na naman yung kulay nila. Puputi na naman sila. Isa na ho doon ang asawa ko. Gusto niya yung maitim. Trying hard siya. Ang puti-puti niya kasi. Sabi niya, nainggit daw siya sa mga kulay na maitim. Sabi niya, kung ako may kulay na gaya mo. Ako fair complexion ako. Hindi ko naman masabing maitim talaga ako. Kasi ang nanay namin, napakaputi talaga. Sobrang puti ng nanay namin. Para siyang foreigner. Ang tatay namin, normal kayo banggi. Kaya kami, fair complexion kami. Kumbaga blend lang ng Pero ako, pag nag-stay sa Pilipinas, dahil di naman ako masyadong palaiwas sa araw, pa rin, bumabalik agad yung kulay ko. Tapos, mukha, dito pa naman hindi nagpapayong kapag summer. Pag titingin ng karito, dahil wala dito nagpapayong pag sa init dahil sa araw. Nagpapayong lang sila dahil sa ulan. So, eto, labas muna ako. Bye for now ulit.